fiesta sa isang baryo dito sa amin. Inimbita ako ng kapwa ko kubrador sa wedding. At dahil baryo yon, alam ko agad na marami talagang pagkain at inuman. Kaya pumayag agad ako. Pero pinakain ko muna ng hapunan ng mga anak ko saka ako nakipagkita sa plaza ng bayan. 5 kaming inimbitahan niya. Tawagin na lang natin siyang Ronald. Sa isang malaking compound nakatira si Ronald. Nung mga panahong to, mga 6 na bahay ang nakatirik doon. Nasa gitna yung bahay niya. Ang source nila ng tubig panluto, panligo at panghugas ay yung poso na katabi lang ng bahay niya. Ang inumin naman nilang tubig ay sinasalok nila sa balon na nasa pinakalikod ng compound. Ayon kay Ronald, maiinom din naman yung sa poso. Pero mas masarap daw kasi yung tubig sa balon. Malamig na parang may yelo. Kadalasan nga lang kasi pag bisita ang umiinom lang galing sa poso, para bagang nabibigla ang tiyan nila sa tubig at sumasakit. Pero pag yung galing sa balon ang pinaiinom nila, wala naman. Kaya yun ang pinaiinom nila sa bisita, yung galing sa balon. Bandang 8:00 ng gabi, naiiyak na yung binatilyong anak ni Ronald. Kasi pagod na siyang sumalok sa balon. Yung 2 kuya niya, hindi siya tinutulungan. Sumbong niya sa tatay niya. Nakailang ulit nang patawag nun si Ronald sa 2 pa niyang anak pero nasa basketball court na raw ang 2. Nanunood na ng live band. Dahil naaawa na ako sa bunsong anak niya, sabi ko sasamahan ko na. Pinakuha ko na rin lahat ng galon nila ng tubig para umabot na hanggang bukas. Yung bata naman parang nag-aalangan, pero nung sinabi kong seryoso ako, lumawak ang ngiti niya. Kung todo naman ang pasalamat sa akin ni Ronald kasi ang dami niyang bisita at hindi niya sila maiwanan. Normal naman nung una. Madaldal yung anak ni Ronald. Makailang beses na rin siyang nagpasalamat sa akin kasi sinamahan ko nga siya. Kasi uncle, nakakapagod talaga tsaka kita niyo naman po nakakatakot. Sabi niya. Tumango-tango lang ako. May ilaw naman yung bahay na malapit sa balon pero malalam lang. Napakiramdaman kong masipag yung bata at mabait. Hindi niya kasi ako pinagsalok eh. Sabi niya, samahan ko lang siya, okay na siya. Sigurado din siya na yung masasalok namin itatagal na sa kanila ng ilang araw. 10 yung galon nila. Nung mapuno namin, nakadalawang balik kami. Tapos, nung dadalawa na lang yung natira dun sa may balon, ako na lang ang babalik. Yung mga kaibigan niya kasi parang naiinip ng naghihintay sa kanya. Ayoko namang iwanan siya ng mga yun at wala na siyang makakasabay papunta sa basketball court. Tuwang-tuwa siyang nagpapasalamat sa akin bago sila umalis. Ako naman pasipol-sipol pang naglalakad para kuhanin yung natitira pang 2 galon. Okay na last na yun. Ready na ulit akong tumagay pagkatapos kasi nakapagpapawis na ako. Kaso pagpihit ko, muntik ko nang mabitawan yung 2 bitbit ko. May mahabang hita kasing nakabalandra sa harapan ko. Tapos nabalot ng manipis na usok ang paligid. Nakikita ko pa naman yung bahay, yung buong paligid. Pero parang may nagsisiga sa tabi ko lang. Pumikit ako noon. Akala ko kasi pagmulat ko ulit ng mga mata, mawawala na yung hita. Kaso hindi. Napatingala na ako. Matangkad na lalaking may mahabang buhok. At pagkakita ko nung tabako sa bibig niya, alam ko na agad kung ano siya. Kapre. Hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Naninikip na rin ang dibdib ko gawa ng usok. Hindi sa nag-iinarte ako kasi nagyuyosi din naman ako. Pero hindi ko mawari bakit ganun ang epekto sa akin ng usok na yun.
At muntikan na akong mahimatay nung bigla akong titigan ng kapre. Mukha siyang normal na tao na sobrang tangkad lang. Magkatitigan lang kami ng ilang segundo nung may maalala ako. Yung turo sa amin ng tiyuhin naming manggagamot. Pasintabi ang tawag niya. Makikiraan lang ho. Mahina kong sabi. Yung kapre medyo kumulot ang noo. Pero hindi nagtagal. Nakarinig ako ng mga boses. Tapos sa isang kisap mata, nawala na siya pati yung usok. Bumulaga sa akin si Ronald na halos kadikit ko na. Nanlalaki ang mga mata niya pati yung mga kasama niya. Ako naman naibaba saglit yung isang galon at tinakpan ko ng palad ang mga mata ko. Umaga na bigla at nasisilaw ako sa liwanag. 1.5 araw na raw akong nawawala. Ang buong akala ni Ronald, nakisabit ako sa iba. At iniwan ko na lang ang tricycle ko sa kanila para balikan. Kaya lang, nang hanapin ako kinabukasan ng mga kapatid ko, doon na siya nataranta. Hindi nila ako pinauwi agad. Hinintay pa nilang dumating yung 2 kong kambal na kapatid para sunduin ako. At habang hinihintay ko sila, kinento ko kila Ronald yung nangyari. Puro kami lalaki noon. May mga edad na rin yung iba. Pero ni isa, walang tumawa sa kwento ko. Kasi andun sila. Kitang-kita nila kung paanong lumitaw na lang ako sa kawalan. Pagdating ng 2 kong kapatid, si Thomas, napatulala sa may bintana. Kitang-kita sa bintanang yon yung kinalalagyan ng balon. Bakit niyo raw kasi pinutol yung puno ng Chico? Hindi naman daw niya yun hahayaang matumba kahit anong bagyo. Nadamay patuloy ang kuya namin sa inis niya sa inyo. Sabi ni Thomas. Alam niyo, hindi naman weird si Thomas eh. Lumaki lang naman kasi siya dun sa puder nung tiyuhin naming manggagamot. At ilan sa aming magkakapatid yung nakakakita ng multo o ano pang kakaiba. Katulad ko. Pero si Thomas, siya yung pinaka nakakakita at nakakausap sa kanila. Kaya hindi na ako kumontra nung dumiretso kami kay Mama Berting, yung tiyuhin namin. Doon, habang iniikutan ako ng eyeballs ni Mama Berting, pinapausukan niya rin ako. Yan, sige. Hindi kasi kayo nagdadala ng pangontra. Bata pa lang kayo, nakukursunada na kayo. Sige, antayin nyo na hindi na kayo makabalik. Sermon niya. Nagtinginan na lang kami ni Ninyo, nakakambal ni Thomas, saka kami nagtawanan. Tawa pa rin kami ng tawa kahit pinagmumura na kami ni Mama Berting. Ganun talaga eh. Ewan ko ba, kahit naranasan ko na, parang ang hirap pa rin paniwalaan.